Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig na itago na lang natin sa pangalang Ramo. Taong 1985. La Libertad, Negros. Ipinagbubuntis ng asawa ni Ramo ang ikalawa nilang anak. Nag-aalala ang binata dahil noong una ay nakunan na ang kabiyak. Mag-aapat na buwan pa lamang sa sinapupunan ang anak. Kaya dinoble na ni Ramo ang pag-iingat, pag-aalaga at hindi na pinagtrabaho. Upang kahit papano ay hindi na mabinat at makunan muli ang asawang si Helen. Panay sila patingin sa mga hilot na kilala rin na mahusay na manggagamot sa lugar. Ang payo ng mga hilot, huwag na itong palalabasin ng tahanan tuwing gabi. At pahiran ang tiyan ng lanang bigay niya sa Helen bago matulog. Nasa maayos na posisyon ang bata. Nakakapit at ligtas sa anumang binat. Mas kailangan nilang pagtuunan na mailayo ito sa mga elemento. Lalo na't ang kinatitirika ng tahanan nila, kilala na maraming kababalaghan. Pinakadulo ng La Libertad ang nayon pero sa bandang bukid, na kung susukatin ay halos nasa hangganan na ng bukid ng Himalalud. Ang trabaho ni Ramo noon ay pag-aangkat ng mga hayop at binibenta sa mas mataas na halaga. Uso pa noon ang subasta lalo na sa kapistahan sa lugar. Masasabing hindi hirap sa buhay ang mag-asawa. Sobrang sikap ni Ramo noon kasama ito. Ngunit ngayong nabuntis muli si Helen, siya na lamang ang nagdodoble kayod. Hindi naman kaila sa lugar na maraming kaibigan si Ramo. Napakabait na tao, palabati, palatawa. Magalang at kung minsay binabahagian ng kaunting grasya ang mga kapitbahay. Kung hindi nyo na itatanong, ang mag-asawa ay nakakangat ang buhay sa lugar. Namumukod tangi din ang tahanan nila dahil nag-iisa itong sementado kumpara sa mga kapitbahay. Nabarong-barong at ilang kubo pero maayos ang pagkakagawa. Hindi naman maiwasan na merong mainggit sa buhay ng mag-asawa. Ngunit dahil napakabuti ni Ramo, hindi naman nagtatangka ang mga ito na hamakin ang pamilya. Hanggang sa may napansin si Ramo, isang matandang babae na palaging napapadaan sa tahanan. Paika-ika kong maglakad. May tungkod. Nakayuko ang ulo. Hindi naman ito kilala ng mag-asawa. Isang beses ay huminto pa ito sa harap ng bintana at sinilip ang loob ng tahanan. Magandang hapon po, Manang. Tuloy po kayo. Pahinga po muna kayo. Wika ni Helen. Ay, maraming salamat, ineng. Napadaan lang ako. Dahil napansin ko na mas gumaganda pa ang bahay ninyo. Tugon ng matanda. Nagsisikap lang po. Ano palang pangalan niyo, Manang? Madalas po kayo napapadaan sa harap ng bahay namin eh. Tanong ni Helen. Puring iha. May magandang ngiti at hindi hamak na maganda din ang ugali ang nakikita ko sa'yo. Aalis na ako, iha ha. Baka abutin ako ng dilim at malabo pa naman itong isang mata ko. Tugon ng matanda. Ay teka po, Aling Puring. Ito, sandali lang. Uminom po muna kayo ng tubig. Mukha pong nauuhaw kasi kayo eh. Alok ni Helen sa matanda. Hindi naman ito tumanggi. Muling nagpasalamat ang matanda. Ngumiti kay Helen at tuluyan ng umalis. Nang mga sandaling yun,
Paparating pa lamang si Ramo galing sa bayan. Napansin na ang matanda at natanong ang asawa kung anong sadya nito. Napadaan lang, mahal ko. Naaawa naman ako kaya niyaya ko magpahinga at uminom ng tubig. Wika ni Helen. Ganun ba, mahal? Bakit hindi mo pinatuloy ng makakain? Teka, nasa na ba yun? Sayang naman, hindi ko na naabutan. Tugon ni Ramo. Inalok ko naman pero tumanggi, mahal eh. Teka, tulungan na kita dyan sa dala mo. Wag na, mahal, mabigat to eh. Baka mabinat ka pa, kaya mauna ka na sa bahay. Wika ni Ramo habang dala ang mga pinamili sa bayan. Papasok na sana ito ng tahanan nang mapansin ang manghihilot na napadaan sa harapan ng bahay. O Mang Mel, nandyan po pala kayo. Ano pong ginagawa niyo dyan? Tanong ni Ramo. Wag mo nang pansinin, Ramo. Naglaglagan lang ang mga binhing mais ng matisod ako. Tugon ng albularyo. Kinagabihan, maagang natulog si Helen samantalang si Ramo naman hindi mapakali. Sobrang alinsangan na tila may paparating na malakas na ulan. Ang pinagtataka lamang niya, hindi naman ito nararamdaman ng asawa. Mahimbing lamang natutulog si Helen sa silid. Lumabas ng bahay si Ramo. Nagsindi ng tabako at naupo sa maliit na kamalig sa gilid lamang ng tahanan. Ngunit kahit nasa labas na ng bahay ay ganun pa rin. Tagaktak na ang pawis ni Ramo ng mga sandaling yon. Ilang sandali pa, nakarinig siya ng pagaspas ng pakpak. Tila napakalaking ibon, nakita pa ang anino dahil tinatamaan ng sinag ng buwan. Pinagsawalang bahala lang ito ni Ramo sapagkat karaniwan naman sa lugar ang iba't ibang uri ng hayop gubat. Hanggang sa nakatulog na lamang siya sa kamalig at nagising sa tilaok ng mga tandang. Natawa na lamang si Ramo sa sarili. Pagsilang ng araw, habang naghahanda sa pag-alis, muli niyang nakita yung matandang babae kahapon. Nakita din pala ito ni Helen at kinawayan. Manang Puring, magandang umaga. Daan muna kayo dito sa amin at sabay na po tayo mag-agahan. Wika ni Helen. Ay, huwag ka nang mag-abala pa, iha. Nahihiyang tugon ni Aling Puring. Naku, huwag niyo po akong tanggihan. Buntis po ko, manang. Dagdag ni Helen. Bahagyang napakunot ang mukha ng matanda at tumango. Ganun ba? Kaya pala kalakihan na ang tiyan mo. Oo nga naman. Masamang tanggihan ng buntis. O sige ha, papatulang ko yung alok mo. Aray ko. Sumasakit na naman itong tuhod ko. Wika ni Aling Puring habang papalapit sa tahanan. Sinalubong pa ito ni Ramo at nagmano pa sa matanda. Inalalayan niya si Aling Puring papasok ng tahanan. At nang makapasok ay nagpaalam si Ramo na si Helen na ang bahala sa kanya. Kailangan niyang umalis at babalik din maya-maya. Mahal, may bibilin lang akong hayop dyan sa babaan ha. Babalik din naman kaagad ako. Aling Puring, kumain lang po kayo dyan ha. Wika ni Ramo. Ayos lang, iha. Mag-iingat ka sa trabaho mo. Tugon ng matanda. Pagkaalis ni Ramo ay kagad inasikaso ni Helen si Manang Puring. Nagkwentuhan sila. Nagkakilanlan at walang humpay sa tawanan. Mabilis na napalapit ang loob ni Helen sa matanda. Bukod sa palabiro,
marunong makisama at likas na napakabuting tao. Iha, mag-iingat ka ha. Mabango ang buntis sa mga aswang. Huwag kang magtitiwala kung kani-kanino. Napansin ko pa naman yung manghihilot na umaaligid sa bahay nyo kahapon. Baka iba na pala ang pakay nun. Hindi makikita ang totoong pagkatao sa pagiging mabuti, iha. Umari ka nga at pahawak ng tiyan mo. Aba, malusog na bata kaya alagaan mong maigi ha. Paalala ng matanda. Napakunot naman ang mukha ni Helen dahil hindi niya inaasahan ang binitawang salita ni Manang Puring. Pero tumango na lamang ang buntis. Salamat po, Aling Puring ha. Pero yung manggagamot na yung kahapon, yun din po ang nanghihilot sa akin. Wala naman po sigurong kakaiba sa kanya dahil kilala siya sa lugar eh. Nga pala, Manang Puring, kung gusto nyo dito na lang din po kayo magtanghalian. Maya-maya lang babalik na din yung asawa ko. Sabi niya, magdadala po siya ng manok para maulam. Tugon ni Helen. Ikaw talaga, iha. Yang pagiging mabuti niyong yan ang dahilan. Kaya umuunlad ang pamilya ninyo. Pero tandaan mo, ang pagiging mabuti ay may kaakibat na banta. Madalas sinasamantala ng mga taong mapanlamang dahil kahinaan niya ng tao. Kaya piliin niyong maigi lahat ng makakasalamuhan niyo. Bueno, salamat iha. May pupuntahan pa talaga ako eh. Maganda pa naman sana ang alok mo. Sa ngayon tatanggihan ko muna yan. Pero siguradong sa susunod, magdadala din ako ng makakain. Haalis na ako iha ha. Muli, ingatan mo ang bata. Wika ni Aling Puring. O siya, sige na po Manang. Maraming salamat po. Pahabol ni Helen. Inihatid pa niya ang matanda papunta sa bakuran. Pagkarating ni Ramo, nakapagtatakang kasama nito si Mang Mel. Natanong ni Helen kung ano ang pinunta ng matandang manggagamot sa lugar dahil hindi pa naman ito araw ng hilot. Wala lang iha. May pupuntahan lang ako at sakto namang napadaan si Ramo doon sa bahay. Kaya sumabay na ako. Wika ng albularyo. Naglakad ito papasok sa loob ng bakuran. Dumiretso sa likod at nilibot ng matanda ang buong tahanan. Lagyan niyo ng mga abo bawat kanto ng bakuran niyo, Ramo. Iwas elemento din yan. Dagdag ni Mang Mel. Kaagad din itong umalis. Ramo mahal, parang may kakaiba kay Mang Mel no? Tanong ni Helen. Naku, ganyan talaga ang mga albularyo. Kapag may inaalaga ang pasyente, pati ang bahay inaalagaan din mula sa mga elemento. Tugon ni Ramo. Hindi eh. Hindi naman siya ganyan magsalita noong nakaraan. Parang sobrang seryoso at kaduda-duda. Alam mo mahal, nag-usap kami ni Manang Puring kanina. Huwag daw tayo magtitiwala sa kung kani-kanino. Di pumasok tuloy sa isipan ko ang pagdududa, lalo na sa kilos na pinapakita ni Mang Mel sa atin. Uy mahal, ano ka ba naman? Kung ano-ano yung pumapasok sa isipan mo. Ang magandang gawin, kakatayin ko tong manok at iihawin ko. Paborito mo pa naman ang inihaw. Yung iba naman, sasabawan ko para naman sa bitamina ng magiging anak ko. Tugon ni Ramo. Makalipas ang ilang linggo, kasabay ng pagtakbo ng araw ay napapadalas din ang pagbisita ni Manang Puring. Mas lalong napapalapit ang loob ni Helen sa matanda. Minsan ay inaabot na ito hanggang gabi. Ngunit isang beses, natanong ni Ramos si Aling Puring kung saan nakatira.
Sinabi ng matanda na sa kabilang nayon lamang. Dagdag pa nito, maraming nag-aalaga doon ng kambing at iba pang klaseng hayop. Nagtataka si Ramo sapagkat nang dumayo siya sa lugar na sinasabi ng matanda, wala namang nagngangalang puring doon. May tao namang nakatira at totoong may mga alaga silang mga hayop. Nagtanong-tanong pa si Ramo kung kakilala ba ng mga residente ang pangalang Puring. Kaso wala man lang ni isang nakakakilala doon. Baka sa kabila pa nakatira at hindi doon sa lugar nila naninirahan. Hindi na ito pinagtuunan ng pansin ni Ramo dahil posibleng maling lugar lamang ang napuntahan. Marami din namang kasing nayon sa lugar. Ilang hayop ang nabili ni Ramo. May 2 kambing at 1 katamtaman lamang sa laki na baka. Guyod niya ito pauwi at nang makarating sa tahanan, nadatnan niyang naroon si Manang Puring. Kausap si Helen habang naglalaba. Binati pa yun ni Ramo at sinabing pumunta siya sa lugar kung saan nakatira ang matanda. Saan ba? Dito sa kanluran. Abay makikita mo kagad ang bahay ko doon. Teka, doon sa kabila. Ay nako, mali ang napuntahan mo iyo. Pero marami din namang nag-aalaga ng hayop sa kabila. Mabubuti din ang mga tao doon. Wika ni Manang Puring. Oo nga po eh. Sa katunayan, mababa po ang presyo ng hayop nila. Nga pala Helen, hindi na ako magtatagal ha. Baliligo lang ako at aalis din para ibenta tong mga dala ko. Baka gabihin ako umuwi ha. Huwag mo na ako ipagluto ng makakain. Wika ni Ramo. Umalis si Ramo at naiwan sa bahay si Helen at Manang Puring. Malaki naman ang tiwala niya sa matanda kaya kampante siya dito. Pagsapit ng gabi, pagkarating ni Ramo ay abala sa paghuhugas ng pinggan ng asawa. Kaagad niyang napansin ang pagiging balisa nito at tila may bahid pa ng dugo sa bibig. Mahal? Teka, may problema ba? Bakit parang lanta ka at may dugo yung bibig mo? Tanong ni Ramo. Napagod lang ako siguro kakalaba. Anong dugo, mahal? Naku, wala ha. Sabi mo wag na ako maghanda ng pagkain. Pero naghanda pa rin ako. Pasensya na ha. Tugon ni Helen. Hindi na sumagot pa si Ramo at wala namang negatibong reaksyon sa ginawa ng asawa. Dahil kahit anong sabihin niya ay pinaghanda pa rin siya ng pagkain. Ilang araw ang lumipas. Napansin ni Ramo na tila may sakit si Helen. Panaydaing sa lalamunan na tila natinik ng isda at palaging nagrereklamo na masakit ang kasukasuan. Hindi naman inintindiyo ni Ramo sapagkat maaaring dala lamang ito ng pagbubuntis. Lalo na't sinabi ng biyana na kapag malusog ang bata sa tiyan, marami talaga itong mapapansing pagbabago sa asawa. Ngunit habang tumatagal, mas lumalala ang lagay ng asawa. Dagdag pa dyan na lumiliit na ang tiyan nito. Dito na nabahala si Ramo. Kaya naman napili niyang ipatingin na sa albularyo ang asawa. Naku, wala na. Wala nang bata sa tiyan niya. Wala lang pulso. Ano bang nangyari, Ramo? Bakit nawala ang bata? Naku, kung hindi ako nagkakamali, nakuha na ng aswang ang anak niyo, Ramo. Wika ni Mang Mel nang tignan si Helen. Po, ano pong sinabi niyo? Paano po yun mangyayari? Teka, wala na talaga yung bata? Tanong ni Ramo. Oo, Ramo. Ikinalulungkot kung wala na talaga ang bata sa tiyan ni Helen. Sabi ko na nga ba may aswang na umaaligid sa bahay ninyo. May mga tao bang bumibisita dito?
Tugon ni Mang Mel. Wala naman po. Maliban kay Manang Puring. Wika ni Ramo. Teka, sinong Manang Puring? Taga saan yon? Muling tanong ng matanda. Hindi ko din po alam eh. Sinubukan kong puntahan ang lugar niya pero wala namang nakatirang puring doon eh. Mabait naman at matagal na silang magkasundo ng asawa ko. Tugon ni Ramo. Ni isang beses, wala akong nakitang matandang babae na pumupunta sa bahay niyo. Potek naman oh. Aswang yon kung hindi ako nagkakamali. Wika ni Mang Mel. Po, si Manang Puring aswang, hindi naman po kapanipaniwala yon. Sabat ni Helen nang marinig ang pag-uusap ng dalawa. Nasa sa inyo na yan. Basta wala na ang bata sa tiyan mo, Helen. Kahit ipatingin niyo pa yan sa doktor, wala nang laman ng sinapupunan mo. Tugon ni Mang Mel. Noong una ay hindi pa naniniwala ang dalawa. Ngunit nang subukan nilang ipatingin sa doktor, ganoon na lamang ang pagkagulat nila nang malaman ang resulta. Walang bata sa tiyan at hindi naman buntis si Helen. Umuwing luhaan ang mag-asawa. Litong-lito at hindi malaman ang mga nangyayari. Pagkarating sa tahanan, naroon ang kaibigan ni Ramo na isang pastor at may kasama na batang si Remy. Naku, Jesus ko. Ramo, pasensya na't ngayon lang talaga isinumbong ng bata ang mga nakita niya. Naglakas loob na siya dahil ayaw namang mariwala ng mga magulang niya. Wika ng pastor. Bakit po? Ano po bang dala niyong balita? Sa mga hayop ko ba? Ninakaw ba? Tama? Tanong ni Ramo. Hindi po kuya. Patungkol po sa nakita ko nung nakaraan. Natatakot ako eh. Nandyan lang ako sa gilid nagpapastol po ng kambing. Nakita ko po at narinig ang nangyari sa asawa niyo. Wika ni Remy. Tila nahipnotismo si Helen dahil nagtatawanan pa ang dalawa. Ngunit biglang natulala si Helen. Habang si Manang Puring naman inangat ang kamay kasabay ng pagbabago ng itsura. Nakita ng bata ang mukha nito. Ang pangit ng itsura. Mukhang halimaw o mas malala pa. Bumuka ang bibig ni Helen at pinasok ng matanda ang kamay sa bibig ng buntis. Sapilitan nitong pinasok hanggang sa lampasiko na ang inabot. Dahil sa takot, hindi nakagalaw si Remy habang nanonood sa mga pangyayari. Naihipa ito at nais na sanang tumayo. Ngunit natatakot siya na baka makita siya ng halimaw. Kaya nanood na lamang ito kahit hindi kaaya-aya ang nasa harapan. Hindi man lamang nanlaban si Helen at hinahayaan lang ang aswang na gawin ang gusto. Hanggang sa narinig ni Remy ang paglagutok ng mga buto ni Manang Puring. Ilang sandali lang ay lumabas sa bibig nito. Hila-hila ng aswang ang dugo ang sanggol. Gumagalaw pa ito at ang kasunod nun, isinubo naman sa bibig na matanda yung sanggol. Nanatili lamang na nakatulala si Helen. Samantalang dinidilaan pa ng aswang ang mukha ng babae upang malinis ang bahid ng dugo. Dinilaan din ng matanda ang patak ng dugo sa sahig. Hanggang sa bumalik sa normal si Helen habang si Manang Puring naman biglang nawala. Kasabay ng pagbalik sa ulirat ni Helen. Yun po. Sobrang nagtataka nga po ako eh. Kasi tumatawa pa si Ate Helen na parang wala lang. Nang bumalik na ito sa paglalaba, yung aswang naman na matanda nagpaalam ng umalis. Yun lang po yung mga nakita ko, Kuya Ramo.
Hindi ako maaaring magkamali doon. Wika ng bata. Naiyak na lamang si Ramo, kasabay ng matinding galit. Pumasok ito ng tahanan at kinuha ang itak. Ngunit kagad siyang pinigilan ng asawa. Wala na silang nagawa kundi tanggapin na lamang ang pangyayari. Hindi na rin bumalik pa si Manang Puring mula noon. Sinubukan pang hanapin ni Ramo ang matanda. Ngunit kahit kaunting bakas, hindi niya ito natagpuan. Ginalugad na ni Ramo ang buong lugar ngunit wala talaga. Hanggang sa unti-unti niyang natatanggap ang lahat. Malaki ang naging leksyon ng mag-asawa. Nagbago din ang kanilang pakikitungo sa mga tao. Hindi naman naging masungit ngunit hindi na basta-basta nakikipag-usap. Malaking kawalan sa mag-asawa na namatayan ng sanggol sa ikalawang pagkakataon. Hindi alam ni Ramo kung ang pagkalaglag ng unang pagbuntis ng asawa ay aswang din ang dahilan. Pero ito lamang ang sinisigurado niya. Sa oras na mabuntis muli si Helen, hindi na siya magtitiwala sa kung sino. Lahat ng ito ay dahil lamang sa isang matandang aswang na si Aling Puring. Ang susunod nating kwento ay mula sa isa nating tagapakinig. Naitago na lang natin sa pangalang Luis. Taong 2000. Probinsya ng Bicol. Ang buhay ng tao, hiram lamang mula sa Diyos kaya naman gamitin natin ito sa mga bagay na merong katuturan. Bata pa lamang, kinagigiliwan na si Luis sa kanilang baryo dahil sa taglay nitong kagwapuhan. Madalas itong pagkaguluhan sa kanilang baryo. May ilan pa na nais na maging kamukha ni Luis ang kanilang mga anak. Maputing bata. Singkit ito na tila anak ng taga-ibang bansa. Matangos din ang ilong. Sa paglipas ng panahon, unti-unting nagbinata si Luis at kagaya ng dati, pinupuri pa rin ito ng karamihan. Isa na dito ang dalagang nagngangalang Bumin. Mabait, maalaga, maganda at matalino. Kinagigiliwan din ito sa kanilang baryo. Ngunit iisa lamang ang nais nito at nagugustuhan. Walang iba kundi si Luis. Luis, maganda ba? Bagong bili ni nanay itong suot kong damit. Wika ni Bumin. Maganda naman. Bagay nga sa'yo eh. Nga pala, bakit mo ako tinatanong tungkol dyan? Di ba dapat babae yung tinatanong mo? Tanong ni Luis. Napakamot naman sa ulo si Bumin. Hindi nito inaasahan na tatanungin siya ni Luis ng ganong bagay. Wala naman. Sakto kasing napadaan ka kaya tinanong na rin kita. Mas maganda kasi na manggaling sa isang lalaki ang sagot, hindi ba? Wika ni Bumin. Ganun ba? Sabagay, ayos lang din naman sa akin pero mas mabuti siguro na sa susunod, sa kapwa mo babae ka na lang magtanong. Para naman hindi nakakailang, di ba? Wika ni Luis. Matapos sabihin ang mga katagang yun, umalis na ang binata. Napailing na lamang ito dahil alam niya na may pagtingin sa kanya si Bumin. Ngunit nagpapapansin lamang ito sa kanya. Ganun pa man, marami ang nakakita sa dalawa na magkasama kaya naman inakala ng maraming bagkasintahan ang dalawa. Tuwang-tuwa naman si Bumin kahit alam niya na walang katotohanan ang mga kumakalat na balita. Isang araw, habang naglalabas sa ilog si Bumin, nakita ito ni Luis kaya naman nilapitan ito ng binata at kinausap.
O Luis, ano naman ang sasabihin mo? Kung tungkol naman sa kumakalat na maling impormasyon ng pinunta mo, ay sus, wala lang yun sa akin. Wika ni Bumin. Napahawak na lamang sa batok si Luis. Tila nahihirapan itong sabihan si Bumin. Ngunit napaisip ang binata na sabayan na lamang ang nais ng dalaga. Alam mo Bumin, maganda ka at gwapo naman ako. Hindi ba bagay tayo? Banat ni Luis. Bigla namang namula si Bumin sa sinabi ng binata at napailing na lamang. Alam mo, napakabulero mo talaga kahit kailan. Pero totoo naman bagay tayo. Wika ni Bumin. Natawa naman si Luis at inakbayan ng dalaga. Bahagya pang nahiya si Bumin ngunit gustong gusto nito ang ginagawa ng binata sa kanya. Kung seryosohin na kaya natin, tutuhanin na natin total. Yun naman yung iniisip ng ibang tao Mungkahi ni Luis. Nagdingning ang mga mata ni Bumin sa sinabi ng binata. Noon pa man, nais na talaga ni Bumin ang binata kaya naman para bang natupad ang kanyang dalangin. Ano? Hindi ko maintindihan ang sinasabi mo. Ano bang ibig mong sabihin? Tanong ni Bumin. Ang sabi ko, pwede ba kitang maging nobya? Total, yun naman yung alam ng lahat Diretsahang tugon ni Luis. Kagad namang pumayag si Bumin ngunit lingid sa kanyang kaalaman na palabas lamang ni Luis ang lahat upang mas magmalaki sa kanyang mga kaibigan. Makalipas ang ilang araw, hindi na nagpakita pa si Luis kay Bumin. Isang gabi nakita ng dalagang nakikipag-inuman ito sa mga kabarkada at pinagmamalaki na siya ang hinahabol ni Bumin. Galit na galit ang dalaga ng mga sandaling yon. Nasampal pa nito si Luis. Alam mo, ang kapal din naman ng pagmumukha mo, Luis. Karmahin ka sana sa kasamaan mo. Sigaw ni Bumin. Matapos sabihin ang katagang yon, umalis na ang dalaga. Kagad namang kumalat sa buong baryo ang nangyari ngunit pinalabas ni Luis na siya ang kawawa. Kaya naman dahil sa kahihiyan na, umalis sa kanilang baryo si Bumin. Bakit mo namang ginawa kay Bumin yon? Napakabait ng dalagang yon. Ewan ko sa'yo anak, baka mamaya gabaan ka sa ginagawa mo ha? Wika ni Nanay Iseng. Ay naku nay, wala naman akong ginawang mali Ayaw ko na sa kanya kaya nakipag-iwalay na ako. Pero siya pa rin yung habol ng habol at sinaktan pa ako Dapat nga, ako yung kampihan mo dahil anak mo ko Tugon ni Luis. Anak nga kita, pero hindi ko kukonsentihin yung mga mali mo. Tandaan mo, babae rin ako at naiintindihan ko kung ano ang nararamdaman ng mga babae na saktan. Muling wika ni Nanay Iseng. Malalim na napabuntong hininga si Luis. Hindi na lamang ito sumagot sa sinabi ng ina. Umalis ito sa tahanan at nakipagkita sa mga kaibigan. Habang nagkikwentuhan na, dumaan ang isang magandang babae at laking gulat ng mga ito. Dahil sobrang ganda ng dalaga. Dali-dali naman itong nilapitan ni Luis. Magandang araw sa'yo, Binibini. Ako nga pala si Luis. Ngayon lang kita nakita dito sa baryo namin Baka gusto mong ihatid na kita sa pupuntahan mo. Wika ni Luis. Napakunot ang noo ng dalaga sa sinabi ng binata. Bahagya itong napalayo kaya naman napakamot sa kanyang ulo si Luis.
Pasensya na ha. Hindi kasi kita kilala. Tsaka, tama ka. Ngayon nga lang ako dito sa baryo ninyo. Dahil baguhan lang ako. Wika ni Jaya. Naku miss, delikado kapag naglakad kang mag-isa. Baka mapagtripan ka ng mga tambay. Tugon ni Luis. Ngumiti naman si Jaya at mariing umiling sa binata. Jaya ang pangalan ko. Pero kailangan ko nung umalis dahil may mahalaga pa akong gagawin. At isa pa, kaya ko na ang sarili ko. Kaya wala kang dapat ipag-alala. Salamat sa babala. Wika ni Jaya. Umalis na ang dalaga at tila napahiya naman si Luis sa ginawa nito. Kinutya pa ang binata ng mga kasamahan. Napakamot na lamang sa ulo si Luis. Suplada yun na. Pero hindi ko siya titigilan. Yan yung gusto ko sa mga babae. Yung medyo pakipot. Pagyayabang ni Luis. Napailing naman ang mga kaibigan at hindi na lamang nagsalita. Kinabukasan, maaga pa lamang nasa tambayan na si Luis at dito muli niyang nakita si Jaya. Bit-bit ang mga paninda nitong gulay. Sinadya ng binata na bungguin ang dalaga at natapon sa lupa ang mga dala nitong gulay. Naku po ang mga gulay ko. Mga paninda ko yun. Paano na yan ngayon? Wika ni Jaya. Dismayado itong napatingin kay Luis na nagsimula ng damputin ang mga nahulog na gulay. Ako na ang magbabayad nito. Huwag kang mag-alala. Nga pala, pasensya na ha. Di kita napansin. Masyado kasi ako nagmamadali. Wika ni Luis. Nagsinungaling ito sa dalaga para makuha ang atensyon nito. Ayos lang. Sa susunod tumingin ka sa dinadaanan mo ha. Wika ni Jaya. Iniabot naman ni Luis ang bayad sa mga nasirang gulay. Ngunit umalis lamang ang dalaga. Langya, anong gagawin ko sa mga to? Hindi man lang ako pinansin nung initian eh. Bulong ni Luis sa sarili. Umuwi na lamang ang binata sa Ines dahil tila hindi siya pinapansin ng dalaga. At wala lamang kay Jaya ang lahat ng ginagawa. Inilagay ni Luis ang mga gulay sa lamesa at napansin kagad ng ina na tila wala sa wisyo ang itsura ng anak. Bakit parang Biyernes Santo ang itsura mo anak? May nangyari ba? Tanong ni Nanay Iseng. Kasi naiinis talaga ako eh. May isang babae ako nagugustuhan pero ayaw naman akong pansinin. Tugon ni Luis. Tumawa naman ng malakas ang ina nito at napakunot ang noo ng binata. Ayan, karma ang tawag dyan. Babaero ka kasing damuho ka. Kaya ayan, kinakarma ka na anak. Wika ni Nanay Iseng. Natahimik naman si Luis sa sinabi ng ina. Padabog na pumasok sa kwarto. Hindi pwede to. Hindi ako titigil hanggat hindi ka napapasakin. Alam ko namang nagpapakipot ka lang eh. Wika ni Luis sa sarili. Narinig naman ni Nanay Iseng ang sinabi ng anak. Kaya kagad niya itong pinuna. Ano naman ang plano mo, Aber? Ikaw kang bata ka. Kailan ka ba titino? Tanong ni Nanay Iseng. Nakakagulat ka naman, Nay. Bigla-bigla ka nalang sumusulpot dyan eh. Ano bang sinasabi mo? Tanong ni Luis. Napakamot pa ito at nanlaki ang mga mata dahil sa gulat. Ay, ewan ko sa iyong bata ka. Hindi na ako magtataka pa kung isang araw
Bigla ka na lang parurusahan dahil dyan sa katigasan ng ulo mo. Muling wika ni Nanay Iseng. Natahimik si Luis sa sinabi ng ina. Ngunit hindi niya ito pinakinggan. Sa pagdaan ng mga araw, hindi pa rin makuha ni Luis ang simpatya ni Jaya. Palagi itong suplada at hindi pinapansin ang binata, kaya naman kinutya si Luis ng mga kaibigan. Makikita nyo, isang araw kasama ko na yan si Jaya at siya na mismo ang maghahabol sa akin. Wika ni Luis. Nagtawanan lamang ang mga kaibigan ni Luis. Nagkataon naman na dumalaw sa kanilang baryo si Bumin at narinig nito ang sinabi ng binata. Ay sus, asa ka pa. Wala nang babae ang magkakagusto sa katulad mong babaero, no? Wika ni Bumin. Nainis naman si Luis sa dalaga at buntik pa niya itong patulan. Ngunit dumaan si Jaya. Kaya naman lumuhod sa paanan ni Bumin ang binata. Patawarin mo na ako sa ginawa ko. Pag ako, hindi ko na uulitin pa. Wika ni Luis. Tumutulo pa ang luha sa mata nito. Ngunit alam ni Bumin na pakulo lamang yon ni Luis. Pero hindi sukat akalain ng dalaga na seseryosohin yun ni Jaya. Lumapit ang babae kay Luis at tinulungan itong tumayo. Huwag ka nang maghabol pa sa taong wala nang pagmamahal sa'yo. Masasaktan ka lang, Luis. Wika ni Jaya. Napatayo naman ang binata. Pinunasan ang luha sa mata at nagpaawa kay Jaya. Ang tagal ko na siyang hinintay na bumalik eh. Alam ko naman na mali ako, pero ang ipahiya ko at sabihin na wala nang nagmamahal sa akin. Kalabisan na yun, hindi ba? Pagpapaawa ni Luis. Hindi mo dapat pinagsisiksikan ang sarili mo sa mga taong ayaw na sa'yo. Huwag kang mag-alala. Handa kong papasukin ka sa buhay ko. Wika ni Jaya. Natawa naman si Bumin sa sinabi nito. Ate, unang-una sa lahat wala akong ginawa dyan kay Luis. Pangalawa, hindi siya naghahabol sa akin kundi inaaway ako. Pero bahala ka kung ano ang paniniwalaan mo. Buhay mo yan. Wala na akong pakialam. Ang payo ko lang sa'yo, huwag mong ibubuhos ang buhay mo sa lalaking yan dahil babaero si Luis. Wika ni Bumin. Pwede namang magbago ang isang tao, hindi ba? Basta bigyan lang ng ikalawang pagkakataon. Tugon ni Jaya. Napailing na lamang si Bumin sa sinabi nito. Hindi na lamang pinansin pa. Samantalang sa isip-isip naman ni Luis, nagtagumpay siya sa plano. Tuwang-tuwa ito dahil sa wakas ay nakuha niya ang simpatya ng dalaga. Matapos ang pangyayaring yon, naging malapit sa isa't isa ang dalawa. Palaging nagkikita at nagkakausap. Sa pagdaan ng mga araw, unti-unting nanibago si Luis sa sarili dahil tila nais na nitong makasama sa buong buhay niya si Jaya. O anak, mukhang tumagal ang nobya mo sa iyo ngayon na. Pinakinggan mo na ba ang mga payo ko sa iyo na manatili na lang sa isang babae? Wika ni Nanay Iseng. Natahimik si Luis. Napapaisip ito sa sinabi ng ina. Hindi ko alam na eh. Basta, parang merong kakaiba kay Jaya eh. Hindi talaga siya kagaya ng iba. Tugon ni Luis. Napangiti naman si Nanay Iseng sa sinabi ng anak. At pakiramdam nito, si Jaya na ang makakapagpabago sa anak. Ipakilala mo naman si Jaya sa akin para naman magkausap kami. Wika ni Nanay Iseng. Ayoko nga na eh. Mamaya isipin nun ibabahay ko na siya eh.
Hindi pa ako handa sa ganung bagay, no? Tugon ni Luis. Napakamot na lamang sa ulo si Nanay Iseng. Iniisip niya na si Jaya na ang para sa anak. Ngunit tila nag-aalinlangan pa rin si Luis. Gayunpaman, hindi na lamang pa ginulo ni Nanay Iseng ang anak at hinayaan ito. Samantala, sa kabilang banda labis ang sayang naramdaman ni Jaya dahil siya ang kauna-unahang babaeng tinagala ni Luis. Tama nga ang hinala ko. Tatagal din sa akin si Luis at magbabago. Pero paano na lang kung malaman niya ang totoo? Tanong ni Jaya sa sarili. Ilang sandali ang lumipas, dumating si Luis. May dala itong bulaklak para sa dalaga. Para sa nag-iisang mahal ko. Kamusta ang araw mo? Nga pala, nabanggit ni nanay na gusto kanyang makilala. Kung libre ka, pwede ba kitang isama bukas sa bahay? Wika ni Luis. Napangiti si Jaya at hindi nito sukat akalaing ipapakilala siya ni Luis. Aba oo naman, nanay mo yun Hindi ko pwedeng tanggihan. Tugon ni Jaya. Natuwa naman si Luis at niyakap ang kasintahan. Kinabukasan, kagaya ng napag-usapan, pinakilala ni Luis ang nobya sa ina. Hindi makapaniwala si Nanay Iseng sa ginawa ng anak. Kaganda mo naman pala, Jaya. Hindi na ako nagtataka pa kung bakit nabihag mo ang puso nitong anak ko. Wika ni Nanay Iseng. Bahagya namang nahiya si Jaya sa sinabi ng ina ng kasintahan. Masaya po kung makilala ka, tita. Palagi ka hong naikukwento sa akin ni Luis Wika ni Jaya. Ah, talaga ba? Alam mo, ikaw pa lang ang nobyang pinakilala niyan sa akin. Mukhang seryoso sa'yo ang anak ko. Kaya sana, huwag mo siyang sasaktan ha. Wika ni Nanay Iseng. Nagkwentuhan pa ang mga ito at napag-usapan na magkasintahan na tumira sa iisang bubong. Dahil nais na ni Luis na lumagay sa tahimik na buhay. Tuwang-tuwa si Nanay Iseng dahil sa wakas, nagseryoso na rin sa pag-ibig ang anak. Sa paglipas ng araw, mas lalong minahal ni Luis si Jaya, ngunit nang tumagal na sila, napansin ng binata ang kakaibang kilos ng asawa. Mahal, saan ka ba nagpunta kagabi? Bakit umalis ka na naman? Palagi na lang ganung oras Puna ni Luis. May pinuntahan lang ako kagabi. Kaya umalis ako, sana unawain mo ko ha. Tugon ni Jaya. Uminit ang ulo ni Luis at napagbuhatan nito ang asawa ng kamay. Ano? Tuwing gabi may pinupuntahan ka? Iniibutan mo na ba ako sa ulo, Jaya? Tanong ni Luis. Hindi kita niloloko, Luis. Kung gusto mo talagang malaman, mamayang gabi isasama kita. Tugon ni Jaya. Natigilan naman si Luis at upang hindi na lumala pa ang away, umalis ito ng tahanan at nagpalipas ng galit. Kinagabihan na, umuwi ito ngunit nanginig sa takot ang binata nang makita ang isang halimaw sa kanilang tahanan. Teka, sino ka? Nasaan ang asawa ko? Anong ginawa mo sa kanya? Tanong ni Luis. Kaagad namang sumagot ang nilalang at nilapitan nito ang binata. Ako ito, si Jaya. Ito ang dahilan kaya hindi ako nagpapakita sa iyo tuwing gabi. Dahil isa akong aswang. Sana tanggapin mo ko kahit ganito ako. Pero pangako,
Hindi ako masama kagaya ng iniisip mo. Wika ni Jaya. Nung una hindi naniwala si Luis na asawa niya ang nasa harapan. Ngunit pagsikat ng araw, bumalik sa dating itsura ang nilalang at nakumbinsi si Luis. Huwag kang mag-alala, mahal. Kahit ano ka pa, tatanggapin kita, huwag ka lamang maglilihim sa akin, ha? Mahal na mahal kita, Jaya. Wika ni Luis. Napangiti si Jaya at mula noon, si Luis na mismo ang kumukuha ng mga sariwang karne para sa asawa. Ngunit sa paglipas ng araw, unti-unting nagsawa si Luis sa kanilang sitwasyon. Nawala ang pagmamahal nito para kay Jaya, lalo pa nang makita niya kung gaano ito kabagsik. Makalipas ang 1 taon, nagpasya si Luis na putulin ang namamagitan sa kanilang dalawa ni Jaya. Ngunit hindi pumayag ang babae. Ano ba ang dahilan? Akala ko ba mahal mo ko kahit ganito ko? Tanong ni Jaya. Pasensya na, Jaya, pero hindi na kita mahal eh. Kaya sana palayain mo na kaagad ako. Tugon ni Luis. Kaya upang iwasan si Jaya, bumalik sa poder ng ina si Luis. Pero anak, mabait naman si Jaya at nagsasama na nga kayo. Bakit ka biglang nakipaghiwalay? Tanong ni Nanay Iseng. Nay, paano ko makikisama sa isang halimaw? Paano kung magkaanak na kami tapos aswang din kagaya niya? Anong gagawin natin? Tugon ni Luis. Natigilan si Nanay Iseng sa sinabi ng anak. Hindi ito makapaniwala na isang aswang si Jaya. Hindi na lamang ginulo pa ni Nanay Iseng ang anak at hinayaan na lamang ito. Sa pagdaan ng araw, patuloy na iniwasan ni Luis si Jaya. Ngunit ang babae ay hindi pa rin ito matanggap na hinihiwalayan siya ni Luis. Ano? Hihiwalayan mo ko dahil lang sa napakababaw mong dahilan. Akala ko ba tanggap mo ko? Sigaw ni Jaya. Nang mga oras na yon, nasa labas si Luis at kasama ang mga kaibigan. Nainis si Luis sa pagsigaw sa kanya ni Jaya. Huwag mo kong sisigawan sa harapan ng maraming tao, Jaya. Matagal ko nang tinapos ang lahat sa atin. Kaya huwag kang umakto na parang biktima ka. Wika ni Luis. Pero ikaw lang ang may gustong maghiwalay tayo, Luis. Sarili mo lamang pa siya yon. Tugon ni Jaya. Dito na napuno si Luis at nasampal ang dalaga. Mangingialam pa sana ang iba ngunit kagad nagsalita ang binata. Sa tingin mo, sino ang tatagal na makasama ang isang halimaw na kagaya mo? Nakikita niyo ang babaeng to? Isa yang aswang. Yun ang dahilan kaya iniwang ko siya. Hindi ko na maaatimpa na makasama ang halimaw na kagaya niya. Na walang habas kung pumatay ng hayop. Paano kung wala nang makain na sariwang karne? Baka mamaya ako naman ang kakainin mo. Wika ni Luis. Nabigla si Jaya sa sinabi ng binata. Hindi nito sukat akalaing isisiwalat ni Luis ang kanyang sikreto. Walang katotohanan ang sinasabi niya. Gawa-gawa mo lang yan para mapaniwala sila. Kagaya ng ginawa mo kay Bumin. Wika ni Jaya. Oo nga, tama si Jaya. Magaling gumawa ng kwento si Luis. Tugon ni Bumin. Aminado ko sa ginawa ko kay Bumin. Pero itong kay Jaya, pangako, nagsasabi ako ng totoo. Hintayin niyong gumabi at malalaman niyo ang totoo. Wika ni Luis.
Tinalian ng binata si Jaya at ilang oras ang lumipas. Lumubog na ang araw at nagpakita ang buwan. Nanlaki ang mga mata ng lahat nang makita na nagpalit ng anyo si Jaya. Nagsigawan ang mga kaibigan at nagsimulang batuhin si Jaya. Pinapangako ko sa inyo, pagsisisihan mo ang ginawa mo sa akin, Luis. Ipaparanas ko sa iyo ang sakit na naramdaman ko at kung papaano mamuhay na isang halimaw. Wika ni Jaya. Buong lakas nitong tinanggal ang tali at nilapitan ang binata. May kung ano itong kinuha sa bibig. Sa pilitang ipinasok ito sa bibig ni Luis at napalunok ang binata. Mabilis na tumakas si Jaya at buhat ng araw na yun. Hindi na nakita pa si Jaya sa baryong ito. Hindi naman naniwala si Luis sa sinabi ni Jaya. Inalis ang bagay na yon sa isipan. Ngunit kinabukasan, sobrang sama ng pakiramdam ni Luis. Suka ito ng suka at pagsapit ng gabi. Dito na niya naramdaman ang mga pagbabago. Sobrang init ng katawan. Namumula ang mga mata. Nangitim ang balat. Tumalas ang mga kuko at ngipin. Naging bagong aswang ang binata. Dahil bagong yanggaw pa lamang kay Luis, hindi nito kontrolado ang sarili kaya naman maging ang sariling ina ay nasaktan niya. Sa tuwing sasapit ang gabi, kagaya kay Jaya ay nagpapalit ng anyo si Luis at labis itong nahirapan sa sitwasyon, lalo na't may nabibiktima ito ng mga inosenteng tao. Sa paglipas ng mga araw, kumalat ang balita tungkol sa mga pag-atake ng aswang at nakarating sa mag-amang manggagamot ang balita. Ama, ako na ang bahalang tumugis sa aswang na gumagambala sa mga kabaryo natin. Sisiguraduhin kong matutugis ko ang nilalang na yun. Wika ni Leia. O sige anak, may tiwala naman ako sa iyo basta't huwag ka lamang magpapabaya sa sarili mo. Tugon ni Mang Bido. Kilalang magaling na manggagamot sa kanilang baryo. Nang araw na yon, nagsimula si Leia na tugisin ang aswang. Ngunit hindi nito magawang mahuli dahil napakabilis. Samantalang si Luis naman, gabi-gabing inaabot ng pangamba ang puso lalo na nang tinutugis siya. Anak, magpatingin ka na kaya sa albularyo para namang gumaling ka na. Pagpupumilit ni Nanay Iseng. Marami na po ako na biktima na eh. Tinutugis ako ng mga manggagamot. E paano kung patay nila ako? Tugon ni Luis. Walang nagawa ang mag-ina kundi ang tanggapin ang kapalaran ni Luis. At upang hindi na madagdagan pa ang nabiktima ng binata, itinali ito ni Nanay Iseng. Isang gabi, kabilugan ng buwan at kahit nakatali na, nagawa pa rin ni Luis na makatakas at nagpunta ito sa kagubatan upang maghanap ng makakain. Hanggang sa sumapit ang hating gabi, bigla na lamang itong nabitag ni Leia. Akmang papatay na ng dalaga si Luis. Ngunit bigla na lamang sumikat ang araw at bumalik sa dating anyo ang binata. Laking gulat ni Leia nang makita na ang nahuling aswang walang iba kundi ang lalaking matagal na niyang sinisinta. Ikaw ang aswang dito sa baryo? Pero paano ka naging aswang? Tanong ni Leia. Dahil kilala ng dalaga ang mga magulang ng binata. Dito na ipinaliwanag ni Luis ang lahat kay Leia. Naunawaan ng dalaga ang sitwasyon ni Luis. Pakiusap, Leia. Huwag mo akong papatayin. Ibalik mo na lang ako sa nanay ko. Pagmamakaawa ni Luis.
Mariing umiling si Leia at dinala ang binata sa tahanan. Tay, sa tingin ko nayanggaw si Luis. Kaya pala mabagsik to dahil bagong aswang lang. Wika ni Leia. Siya ba ang aswang na gumagambala sa baryo natin? Dapat pinatay mo na kaagad. Tugon ni Mang Bido. Kagad namang pinaliwanagan ni Leia ang ama. Sumang-ayon ang matanda na gamutin na lamang nila si Luis. Ipinaalam ng mag-ama kay Nanay Iseng ang kanilang plano at kagad itong natuwa. Lahat ginawa ni Leia upang maibalik sa dati si Luis. Nagtagumpay naman ito sa tulong ng ama. Labis ang pasasalamat ni Luis kay Leia dahil niligtas siya nito mula sa sumpa ng aswang. O binata, sana naging aral na sayo ang mga nangyari. Kailanman huwag mangangako kung hindi mo kayang tuparin at iwasan ang manakit ng kapwa kung ayaw mong masaktan ka rin nila. Payo ni Mang Bido. Dito natuto sa kamalian ang binata. Labis ang pasasalamat ni Luis kay Leia. Kalaunan, nahulog ang loob ni Luis sa dalaga at nagsama ang mga ito. Natuwa naman si Nanay Iseng dahil tuluyan ang nagbago ang anak. Samantalang para kay Luis naman, hindi siya matatauhan kung hindi ito pinarusahan ni Jaya. Labis na nagsisi ang binata sa nagawa. Humingi ito ng pasensya sa lahat ng babaeng nasaktan. Ngunit si Jaya ay nanatiling walang paramdam. Sa kasalukuyang taon, kasal na si Luis kay Leia at masayang nagsasama. Palagi nitong binabahagi sa mga anak ang aral na natutunan sa nakaraan at nangako na hindi na mauulit pa ang mga naganap. Nagpapasalamat nga pala ako sa nagpadala ng ating kwento. Nawa ay nagustuhan niyo ang inyong napakinggan. Nagpapasalamat din ako sa lahat ng sumusuporta sa ating channel. Nawa ay patuloy niyong suportahan at pakinggan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.